Alin nga ba ang mas pipiliin mo? Yung budget-friendly na may pagka-sporty na si Yamaha Aerox SP version o yung napaka-versatility ng ADV Road Sync version? Sulit kaya ang pagbili mo nito? Or baka hype lang tong mga to. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang side-by-side comparison ng mga motor na to, specs and key features, tsaka yung final thoughts natin dito sa mga motorsiklong ito, whether it's a good motorcycle option or a must-buy motorcycle kind of decision. Simulan natin yan sa side-by-side comparison. Well, if makikita natin dito, meron na ngang official pricing si Honda ADV Road Sync, which is priced around 174,900 pesos, tapos yung standard version niya is 166,900. Samantalang kay Yamaha Aerox SP meron siyang 163,900 pesos kay SP version, at saka yung standard version niya naman is around 125,900 pesos. Meron na nga pala tayong 5 available colors para kay Honda ADV at 4 naman kay Yamaha Aerox SP. Meron nga pala tayong white, green, tsaka black sa standard version ni Honda ADV, and meron naman tayong quartz brown tsaka matte white kay Honda ADV 160 Road Sync. Samantalang kay Yamaha Aerox SP meron siyang isang kulay lang, which is matte blue, and yung standard version na naman is merong Yamaha black, meron din silang glaze blue tsaka race blue. Ngayon, if makikita naman natin ang kanyang headlight, makikita naman natin dito that both of these motorcycles is napaka-modern ng kanilang design, which means if sino man dito yung pipiliin mo, hindi ka talaga magsisisi and depende na lang talaga sa'yo. While sa ating rear light naman, makikita naman natin dito, yung sa taillight kasi ni Yamaha Aerox is inspired na sa mga R1, R7, tsaka yung mga R-series na racing motorcycles ni Yamaha, which means meron silang resemblance and baka merong mga specific target audience doon na magugustuhan din nila if ito yung kukunin nila. Other than that, the Honda ADV Road Sync has its design naman if pag-uusapan naman natin about isang kanyang adventure-ready kind of style. Ngayon naman, if makikita natin yung kanyang instrument panel, napakaganda naman kasi both of these is merong 5-inch na TFT display. So, kahit pa matirik yung araw, makikita pa rin natin at makikita natin yung display natin sa ating instrument panel para makagain tayo ng information whether ano na yung speed natin, yung gas consumption natin. Plus, meron pa silang notification ready for both of these motorcycle. Kay ADV is meron siyang road sync, kay Yamaha naman is meron siyang turn-by-turn navigations. So, both of these motorcycle is meron ganyang klaseng feature. Ngayon, if makikita naman natin sa handlebar, si Honda ADV Road Sync naman dito is naka-naked style, while si Yamaha Aerox naman is naka-sporty style na handlebar. Although makikita mo, nasa chassis niya pa rin yung kaniyang instrument panel, while si Honda ADV naman is naka-naked handlebar style na. So, medyo may pagka-angas siya tignan if merong mga ganitong klase yung mga gusto. For example, ako, naka-Suzuki Gixxer 155 ako and naka-naked style yung ating handlebar doon. So, it means mas nagugustuhan ko siya kasi pwede siya lagyan ng mga clamp din sa kaniyang handlebar. Other than that, maganda pa rin naman both of these motorcycles. Ngayon naman, if pag-uusapan natin if meron bang keyless remote system both of these motorcycle, and masasabi natin dyan is yes. Meron si ADV Road Sync and meron din si Yamaha Aerox SP. Ngayon naman, if pag-uusapan natin is ang kanilang utility box or underseat compartment, si Honda ADV 160 Road Sync is merong 30 liters na luggage box, while si Yamaha Aerox SP version naman is merong 24.5 liters na luggage box storage. So, depende na lang talaga sa inyo if worth it ba para sa'yo yung additional liters ni Honda ADV. Ngayon naman, pag-usapan natin, meron din sila both ng charging port, which is maganda yan. Naka-USB-C charger naman din kay Road Sync. While sa wheel type naman natin, both of these motorcycles is naka-mags na. And makikita naman natin dito that yung mags ni Honda ADV is pang-adventure, while kay Yamaha Aerox is napaka-sporty and naka-color red pa. Matingkad siya sa mata and lilingunin ka talaga sa kalsada. Ngayon naman sa fuel tank natin, si Honda ADV Road Sync is merong 8.1 liters, while si Yamaha Aerox SP is merong 5.5 liters. Kaya if nagko-consider ka kay Yamaha Aerox, isipin mo na lang na mas less ito ng gas tank capacity, pero maganda pa rin naman siya all in all. Ngayon naman, if pag-uusapan naman natin ang fuel consumption, mas lamang dito si Honda ADV Road Sync, which is meron siyang 45 kilometers per liter na estimation, while kay Yamaha Aerox naman is meron siyang 43 kilometers per liter. With the displacement of 156.9cc,
Maganda rin naman si Honda ADV Road Sync, while si Yamaha Aerox naman is merong 150cc na Blue Core engine na merong kasamang YE CVT, which is pag-uusapan natin yan more maya-maya about sa specs ni Yamaha Aerox and Honda ADV. Ngayon naman, if tatanungin tayo if meron bang gulay board si Honda ADV tsaka si Yamaha Aerox, both is wala kasi nakalagay yung fuel tank or fuel cap dyan sa may gulay board natin for both of these motorcycles. Sa park brake naman mga boss, wala rin sila both, si Honda ADV tsaka si Yamaha Aerox. While sa start and stop system naman, meron naman tayo both for Honda ADV Road Sync tsaka si Yamaha Aerox SP. ISS nga pala ang tawag dyan kay Honda ADV, which is idling stop system, and start and stop system naman ang tawag kay Yamaha Aerox SP. Ang feature na to is mamamatay yung makina kapag nasa stoplight ka or nakahinto yung makina, which means it gives us more fuel efficiency. Ngayon naman, if tatanungin tayo if meron bang hazard switch for both of these motorcycles, ang masasagot natin dyan is yes, meron silang dalawa. And kamusta naman yung kanilang suspension? Makikita natin dito that both of these is naka-dual suspension na. Meron pang dibasong. Maganda talaga ang play for both of these motorcycles and depende na lang talaga sa'yo if papalitan mo pa ng mas maganda. Both of these motorcycles na rin pala is merong tubeless tires, so we can really have a great time for these motorcycles kasi less na yung bahala mo, less na yung pag-aalala mo, baka magka-flat tire ka sa gitna ng mga kalsada, diba? And if pag-uusapan naman natin dito, yung starting system nila, both of these is meron lang push start na system but wala sila both ng kickstart para mapaandar yung motor. So kailangan talaga maging alisto tayo dito sa kanilang battery health para mas panatag tayo pag dumadaan sa kalsada. And last but not the least, if meron tayong mga inspo for customizations, makikita natin dito that Yamaha Aerox SP is maganda pa rin naman tignan kahit merong top box. Pero si Honda ADV is maganda tignan kapag merong top box and side panniers. Sa Honda ADV, maganda siya tignan pag merong saddlebags din nakasama kasi mas nagiging adventure ready siya tignan, which means mas versatility talaga yung merong maibibigay ni Honda. Ngayon naman, pag-usapan natin ang specs and key features for both of these motorcycles. Si Honda ADV Road Sync is merong 156.9cc na naka-liquid cooled, while si Yamaha Aerox is merong 155cc na naka-liquid cooled din. Ang power for both of these motorcycles is merong 15.8 horsepower at 8,500 RPM kay Honda ADV, while kay Yamaha Aerox naman is merong 15.2 horsepower at 8,000 RPM. Torque naman natin dito kay Honda ADV is merong 14.7 Nm at 6,500 RPM. Samantalang kay Yamaha Aerox is merong 14.2 Nm at 6,500 RPM. Yung compression ratio nga pala natin dito kay Honda ADV is merong 12.0:1. Samantalang kay Yamaha Aerox is merong 11.6:1. Bore stroke natin kay Honda ADV is merong 60/55.5 while kay Yamaha Aerox is 58/58.7. Fuel capacity 8.1 kay Honda, 5.5 kay Yamaha Aerox, and weight for both of these motorcycles kay Honda ADV is merong 134 kg while kay Yamaha Aerox is 130 kg. Again, for both of these motorcycles, price ni Honda ADV Road Sync is 174,900 pesos while kay Yamaha Aerox SP version naman is 163,900 pesos. Makikita natin dito that meron sila both ng ACG starter, auto start stop, liquid cooled, and smart key. Tapos lamang kaunti sa 45 km per liter na fuel consumption si Honda ADV, tapos 43 km per liter naman ang estimation ni Yamaha Aerox. Both din sila na fuel injected, naka-USB charging port na din. Tapos, traction control ready na si Yamaha Aerox, and ang tawag din naman sa traction control ni Honda ADV is HSTC. Naka-Honda ESP Plus na nga pala si Honda ADV dito. Tapos, naka-Yamaha Blue Core naman si Yamaha Aerox. Naka-CVT auto na tayo dito kay Honda ADV, samantalang kay Yamaha Aerox, ang pinagyayabang talaga dito ni Yamaha is meron siyang YE CVT, which is, ang YE CVT mga boss is nagtutulong talaga para sa mga downhill tsaka mga uphill na mga kalsada. It gives us more torque, gives us more power, gives us the control kung kailan natin to gagamitin and kung kailan natin kakailanganin yung mga ganitong klaseng features, which is maganda talaga kasi kontrolado mo, mas alam mo kailan ito magagamitin, just like sa mga sasakyan. Both of these motorcycles na nga pala is merong single channel ABS. Tapos disc brake naman yung sa likod.
And yung camshaft natin dito is naka single overhead cam, pero si Yamaha Aerox is merong VVA na feature. So depende na lang talaga sa inyo yung magugustuhan mo dito for both, kasi sa headlight, sa TFT display, and sa mga control switch natin, napaka multifunctional talaga and napaka specs driven ng motorsiklong ito. Ngayon naman, pag-usapan naman natin ang kanilang dimensions. Uunahin na natin dyan si Honda ADV RoadSync, which is meron siyang 780mm na seat height, 165mm na ground clearance, and meron din siyang 1324mm na wheelbase. Sa front tires naman, meron din tayong 100/80/14, while sa likod naman is meron tayong 130/70/13. Samantalang kay Yamaha Aerox naman, meron tayong 790mm na seat height, 145mm na ground clearance, and meron din tayong 1350mm na wheelbase. Yung gulong nyo naman sa harap is 110/80/14, tapos sa likod is 140/70/14 din, which is si Honda ADV is 13-inch lang yung gulong niya sa likod. And ngayon, pag-usapan naman natin ang final thoughts about these motorcycles, whether these motorcycles are good motorcycle options nga ba talaga or a must-buy motorcycle for this kind of decision making sa atin. Pero bago yan mga boss, ito yung makikita ko talaga magugustuhan ko sa kanila na baka magustuhan mo rin, which is both motorcycles is beginner friendly and napaka endgame long term na makikita natin dito, kasi nga for the price of 160k for Yamaha Aerox and 170k for Honda ADV, alam naman natin na maganda talaga siya na i-long term talaga, especially if gagamitin pang araw-araw. Although, si Yamaha Aerox is, I think, makikita siya more on the younger generations kasi napaka-sporty niya. Tapos, si Honda ADV naman is more on versatility. So, pwede siya pang younger generation, for older generation na pwede din kasi meron siyang comfort and pwede siya on-road and off-road. Alam naman natin, sa kalsada sa Pilipinas, napakarami ng lubak-lubak. That's why maraming magugustuhan talaga si Honda ADV. But if you're also into sports racing, yung mga pang-banking, maganda din naman talaga si Yamaha Aerox SP kasi maganda yung kaniyang features na bibigay dito. Especially yung YECVT if magagamit po to ng tama sa pag-change mo ng gearings. All in all, ang nagugustuhan ko talaga dito is si Honda ADV 160 RoadSync. But if kukulangin ako sa budget, the Yamaha Aerox SP is not a bad decision to make at all din naman. Kasi Yamaha Aerox is merong YECVT and the same lang naman sila na naka single channel ABS. And that leads to my conclusion na both of these motorcycles is wala talagang makikitang masama if alin man dito yung pipiliin mo. Which is makikita naman natin dito na for my previous video about the Honda ADV versus TechMax, medyo leaning ako kay RoadSync dati. Ngayon naman kay Honda ADV 160 tsaka Aerox, ADV pa rin naman yung gusto ko. However, medyo may pagkamalayo din kasi yung pricing nila dito, in which yung more or less na 10,000 difference ni Yamaha Aerox kay Honda ADV is isa sa mga napaka-attractive na decision making within this motorcycle comparison. So all in all, Honda ADV is another segment category talaga. But hindi naman malayo doon si Yamaha Aerox SP version. Pero kayo ba mga boss, alin dito yung mga nagugustuhan nyo dito sa mga motorsiklong ito? Si Honda ADV ba na napaka-reliable and napaka-versatile ng kaniyang pwedeng maibigay sa iyo, especially sa on-road or off-road situations na dadaanin mo? Or si Yamaha Aerox SP ba na maganda yung pricing, maganda din naman yung kaniyang pang daily dito, tapos meron pang YECVT, so napaka-tech pack ng motorsiklong ito for its price na makukuha mo if ito yung pipiliin mo. Let me know dyan sa comment section and comment down below your thoughts kung alin dito yung mas napupusuan mo. And if nagustuhan mo yung mga ganitong klaseng content, you can follow me for more. Like this video na rin and make a comment down below if meron kang mga questions or suggestions na pwede natin pag-usapan dyan together with the community. You can also support me by purchasing helpful products dyan sa mga affiliate videos ko, and always remember lang to ride safe and see you on my next video. Let's go!